Oo, ay minsan lang bumalik si Tropang Tupad ang pagkahaba pa ng exposure. Sa tingin ko itong exposure na ito magkakaroon ng part 3 hanggang part 4. Tayo nga maglalayas ngayon dahil ngayon birthday ng isang naging kaibigan natin dito sa Saudi at ako yung nataasang magluto. Syempre magsisimula tayo sa pagbibihis ang ating damit na si Tropang Tupad. Nakoy, ang ginawa ko nga, inagahan ko na maligo, inagahan ko na magbihis. Gusto ko, kapag susunduin ako, ready na ako agad para wala nang araabala, dire-diretso ang lakad kasi may time limit lang kami. Dapat alas 12, andun na kami sa lugar na aming pupunta. Pero syempre bago ang lahat, ibilad muna natin yung kama natin dahil nangangatin na ako. Hindi ko alam kung surot o ipis ang gumagapang sa akin. Pero alam nyo ba, dito ko lang nakita ang itsura ng surot sa Saudi. Sa Pilipinas, hindi ko makita-kita eh. Pero dito sa Saudi, nagpapakita sila, hindi sila mahihain, makapalang mukha, naninipsip ng dugo. Kaya ang ginawa ko, nakahiga muna ako dito sa kama nung isang kasama ko, si Raja, may-ari niyan. Pinagtabi nila yung dalawang kama kasi binabangungot daw sila pag di magkatabi, kaya natatawa ako. May multo sa kwarto namin. And of course, syempre naman, hindi mawawala sa routine natin ang bago umalis, dumaan sa opisina para maggawa ng mga kaunting reports lang naman at saka pinakamahalaga, andyan kasi yung gel ko. Alam mo naman, di tayo nakakaalis pag walang gel. Gel is life tayo, tsaka black is life. Black is life. And syempre, hindi naman tayo masyado nagmamadali dahil medyo matatagalan pa naman yung ating pupuntahan, yung ating ka-meet up dun sa tinatawag nating divisorya ng Riyadh, which is the Batha, na makikita nyo mamaya ang Batha, mga part 2 ng video to. So ayun na nga, aalis na nga tayo, maglalakad na naman tayo palabas. Ito na yung tapat ng aming tindahan, di ba? Tindahan, ano? Restaurant, ayun, nakita tayo. Babalik pa ako dyan kasi gusto ko sanang tawagin yung isang tao. Sabi ko, wag na ako, baka maabala pa ako dyan. Kaya nagduloy-tuloy ang lakad ni Tropang Tupad nyo. And take note, sabi nung kaibigan ko na nag-birthday, yung engineer natin dyan. Happy birthday sa'yo, pare. Gustong alburin yung damit ni Tropang Tupad kasi ako lang daw yata ang merong Tropang Tupad, ang merong Tupad shirt dito sa Saudi Arabia. Sabi ko, no. Mawawalan ako ng props. And syempre, ang unang destination natin is sa bus terminal kung saan doon ako unang natutong sumakay ng bus dito na pang mayaman ng style na maganda ang terminal, day ticket at kung ano-ano pang makina ang nasa loob. Pero ngayon, hello, hindi mo na ako maliligaw at hindi mo na ako malililang. Oh, I miss you, Dirab Terminal. Yan po yung Dirab highway dito sa area ko, which is alam ng mga kabayan natin yan dito. Pwede nyo i-search sa Google. So ito na naman ulit tayo sa terminal ng bus, ang aking unang terminal na pinuntahan. Ang ibig ko sabihin naman nung unang-una, yung unang pagsakay ko ng bus dito na pang mayaman, dito ako dito sa bus station talaga dito. Alam mo yung mga nakikita ko lang noon sa TV, nasasakyan ko na ngayon, saka napuntahan ko na. Sabi ko, pwede pala yun. Hanggang sa ito, nag-message sa akin si STC Pay, magagawa yata ako ng bagong anak, balikan nyo na lang. Tinawag ba naman akong June Frances? Parang gusto kong gumawa ng bago ha. I love you. Pag uwi ko, alam mo na, mag-exercise. At sa tingin ko nga medyo dahil tumagal yung bus, mga inabot yata ako ng 10 to 15 minutes kahintay. Abay, napaisip tuloy ako mag-outfit check. Outfit check! Kasi meron diyang istorbo nasa labas, di ko na lang siya pinakita. Yung security guard, tinatanong ako ng oras na ako sasakay. Sabi ko, gonggong ka ba? Ikaw yung nakakaalam ng dating na, basta ako tatanungin mo. Napa-outfit check tuloy si Tropang Tupad. Pero sa totoo, dami ko yung naikwento niya, pati yung Darb card po. Yan po yung bus na, yung fit card na ginagamit namin. Mabulol ka pa. Okay, basta card, pero syempre, kahit nga gaano katagal ang bus, dadating ang malupit nun. Solo ko yung bus kasi umaga pa lang dito. Anyway, kahit naman anong oras, kadalasan ganyan yung bus dito. Base-base na sila experience ko nung una, at pangalawa, at saka yan yung pangatlong experience ko. Tsaka sabi na din ng mga taga dito, lalo na yung pamangkin ni boss, hindi naman daw masyado kasi nagbubas yung mga tao dito sa Dirab, sa area ng Al-Shifa. Kundi more ang kotse sila, rich kid. Hanggang sa nakababa na nga ako at nakakating ako sa next destination or next station na sasakyan ko papunta sa Divisoria ng Riyadh, ang Batha, kung saan nagtatagpo ang mga naghihintay at naghahanap ng kakamot. Joke lang, hindi naman lahat. Yun lang ay nasabi lang at saka nasabi din ng mga kabayan. Madami sila kasi okay, wala akong pakialam kung ano mang ginagawa nila sa Batha. Basta ako ang gagawin ko doon, mamalengke, tatambay, at saka pupunta sa susunod na destination namin. And syempre binidyohan ko dito abandonadong building nito kasi nga si boss naghahanap. Sabi ko,
baka naman pwede to. Pero sa akin, hindi siya pasok Hindi pwede sa Target Libos na gumawa ng tea shop or coffee shop sa ganyan lugar. Pwede yan yung mga, alam mo yung mga bukhari, ganun. Pasok yan sa ganun. But anyway, let's go. Sa susunod, mabait yung driver ngayon. Wala siya sa bus station, pero take note, pinick up niya ako. Sabi niya sa akin, sasakay ka? Bisanin po sa inyo. Yung pataas-taas ng ulo. Aba, syempre, huwag tayong tatanggi at baka naman masayang. Ay sabi, sumakay di sumakay. Kung magkaka-violation siya naman yun. So, paano? See you sa part 2 ng ating journey papunta sa ating patutunguhan. Goodbye!